Isipin mo ito ka-TH, nakaupo ka lang sa harap ng computer o hawak mo ang cellphone mo. Tapos may magpapakita sa iyo ng makulay na mapa. Sinasabi sa iyo na mismong sa ilalim ng tinatayuan mong lupa, mga 50 o 100 feet ang lalim, ay may nakabuong bulto ng ginto. At ang ginamit daw para makita ito ay satellite scanner na galing mismo sa kalawakan. Napakagandang pakinggan, di ba? Parang instant na sagot sa pangarap ng bawat treasure hunter. Pero bago mo ilabas ang perang pinaghirapan mo para magbayad sa tinatawag na satellite scan services na naglipa na ngayon sa social media, huminto ka muna. Panoorin mo ng buo ang video na ito dahil pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng teknolohiyang ito. Alamin natin kung ito ba ay isang makabagong tulong para sa atin o isa na namang matinding budol na uubos sa iyong pondo bago ka pa man makahukay. Ano nga ba ang satellite scanner sa totoong buhay? Para hindi tayo basta-basta naluloko, kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga ang kayang gawin ng mga satellite na umiikot sa mundo. Ang mga totoong satellite, gaya ng mga ginagamit sa Google Earth, LiDAR, o mga remote sensing technology, ay dinisenyo para sa malawakang pag-aaral ng ibabaw ng ating planeta. Ang LiDAR, halimbawa, ay isang napakahusay na teknolohiya kung saan nagpapakawala ng laser beams ang aparato mula sa eroplano o satellite. Kaya nitong tanggalin ang imahe ng mga puno at halaman sa isang kagubatan para ipakita ang eksaktong hubog ng lupa sa ilalim nito. Napakalaking tulong nito para makita kung may mga lumang trenches, tunnel o mga artipisyal na anyo ng lupa na iniwan ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. Ngunit tandaan natin, ang pinakamahalagang punto, ang kinukuhang datos ng mga satellite ay nakabase pa rin sa ibabaw o surface ng lupa. Ipinapakita nito ang mga hugis, contours at anyo na gawa ng tao o kalikasan. Ngunit hindi nito kayang tumagos sa ilalim ng solidong bato o semento para makita kung ano ang mismong nakatago sa loob. Ngayon ay kaya ba nitong makakita ng ginto? Dito na tayo papasok sa realidad, mga ka-TH. Sa kasalukuyang teknolohiya na mayroon ang sibilisasyon ngayon, walang operational satellite sa kalawakan na may sapat na penetration power para makakita ng isang maliit o katamtamang bulto ng ginto, lalo na kung ito ay nakabaon ng malalim sa ilalim ng makapal na lupa, semento o basang bato. Ang ginto at iba pang metal ay may partikular na density. At para ma-detect ang mga ito sa ilalim ng lupa, kailangan ng mga electromagnetic waves na may maikling distansya mula sa target. Ang mga seryosong kagamitan na pang-ilalim ng lupa tulad ng ground penetrating radar ay kailangang ilapat at itulak mismo sa ibabaw ng lupa upang makakuha ng malinaw na datos. Kung ang GPR nga na nakadikit na sa lupa ay nahihirapan pa kung minsan kapag masyadong basa o puno ng mineral ang clay, paano pa kaya ang isang satellite na daang-daang kilometro ang layo sa kalawakan? Isipin ninyo ito, mga ka-TH. Ang mga dambuhalang kumpanya ng langis at mga multinational na kumpanya ng mina na may bilyong-bilyong dolyar na pondo ay nagpapadala pa rin ng mga geologist, engineer at mabibigat na makinarya sa mga bundok para mag-survey
at mag-drill sa mismong site. Kung totoong may satellite scanner na kayang magturo ng eksaktong lokasyon ng deposito o kayamanan ni Yamashita mula sa ere, matagal na sanang naubos ang mga ito ng mga malalaking korporasyon. Bakit may mga nag-aalok nito sa Facebook sa halagang ilang libong piso lamang? Pag-usapan naman natin kung paano ka unti-unting lalamunin ng modus na ito kung hindi ka magiging maingat. Karaniwan, ang proseso ng panloloko ay may sinusunod na pattern. Una, hihingiin ng operator ang eksaktong coordinates o lokasyon ng iyong site gamit ang Google Maps. Kapag naibigay mo ito, sasabihin nilang isa sa ilalim na ang iyong lugar sa deep scanning. Pagkalipas ng ilang araw, magpapadala sila sa iyo ng resulta. Dito na papasok ang sining ng panloloko. Magpapakita sila ng mga imahe na may makukulay na bilog, pulang spots o mga tinatawag nilang heat maps. Sasabihin nila sa iyo, may positive signal ng high density gold dito sa spot na ito. Gagamitin pa nila ng mga technical na salita para magmukha silang eksperto. Ang layunin nito ay maingganyo kang maghukay ng mabilis o ang mas malala, hihingan ka pa ng karagdagang bayad para sa fine-tuning o mas detalyadong interpretasyon ng scan. Ang hindi alam ng marami nating ka-TH, ang mga makukulay na mapang ito ay madali lang gawin gamit ang mga simpleng photo editing software o mga libreng mobile apps na nagpapalit ng kulay ng mga litrato. Walang totoong signal na nanggaling sa ilalim ng lupa. Ang nakikita mo ay gawa-gawa lamang sa computer para makuha ang tiwala mo at ang pera mo. Bilang isang treasure hunter na nag-a-analyze ng mga site base sa aking karanasan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa mabilisang magic ng teknolohiya. Kung tayo ay walang kakayahan para sa mga mamahaling modernong kagamitan, hindi iyon dahilan para sumuko o magpabudol sa mga peking scanners. Ang pinakamabisang sandata ng isang treasure hunter dito sa Pilipinas ay ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan at ang matyagang pagbabasa sa mga naiwang marka ng mga sundalong Hapon. Ang mga marka na nakaukit sa mga bato, nakasulat sa mga lumang puno o mismong pagkakaayos ng mga kakaibang bato sa paligid ng iyong site ang pinakatotoong gabay na mayroon tayo. Bago umalis ang mga sundalong Hapon, nag-iwan sila ng mga silyadong marka na nagsisilbing mapa ng daan patungo sa mga itinagong deposito. Ito ay nangangailangan ng lohika, talas ng mata, at matinding pasensya sa pag-a-analyze. Ang pagbasa sa bawat marka ay parang paglutas ng isang malaking palaisipan na hindi kayang tapatan ng kahit anong peking software. Ngayon, huwag basta-basta maniniwala sa mga mabilisang solusyon. Ang totoong treasure hunting ay kombinasyon ng tamang pananaliksik, lohikal na pag-iisip, at higit sa lahat, matinding pag-iingat sa iyong resources. Kung may mag-alok sa iyo ng satellite scanning service, ituring mo agad ito na isang malaking red flag. Palaging kilalanin ang mga marka sa paligid at magtiwala sa sariling kakayahan sa pag-a-analyze ng terrain at kasaysayan ng lugar. Sa parang ito, protektado ang iyong bulsa at mas lumalapit ka sa katotohanan ng iyong operasyon. Kayo mga ka-TH, may karanasan na ba kayo o ang mga kakilala ninyo sa mga nag-aalok ng satellite scanning na ito? Naging epektibo ba o nauwi lamang sa panghihinayang?
I-comment ninyo ang inyong mga kwento sa ibaba para makapagbahagi tayo ng kaalaman at makapag-ingat ang buong community. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.